Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Tumindig ang Korte Suprema pabor kay VP Sara matapos ang masusing pagsusuri. Legit ang mga ebidensya, sigaw ng hatol na umaalingaw sa buong bayan. Ang kuting na dating simbolo ng kawalang malan ngayon ay sentro ng kontrobersya matapos ang mga karumal-dumal na ginagawa sa bansang Pilipinas. Sinusuri ng hukuman ang bawat detalye at lumalabas ang malinaw na katotohanan na patunayan na walang sinuman ang higit sa batas kahit pa sikuting ng norte na ito. Hustisya ang mananaig, ani VP Sara. Puno ng kumpiyansa, ang bayan ay nagwatak-watak. Sa opinyon, may naniniwala na inosente nga raw si Kuting ng Norte na ito. Ngunit talagang mas pinaninindigan ng taong bayan si VP Inday Sara at talagang maniniwala sila sa mga ebidensya na magpapatunay kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan at mga kasinungalingan. Kaya naman dapat talagang magkaroon ng patas na pagsusuri dahil ngayon ay ito ang inaabangan ng taong bayan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At nire-record nga kayo palihim para pag bumaliktad kayo, putang ina nyo, gurgur kayo. Kaya hindi na kayo makakalabas sa mga bangag kasi for sure takot kayong magurgur ni Lisa Tanas at makidnap ang pamilya nyo na magurgur. Kaya yung mga nire-recruit ni Lisa Tanas, mag-isip-isip kayo mga bata sa TikTok, kayo dire sa Facebook, kag sa pag-isipan nyo ng 1,000,000 beses bago kayo pumayag na trolls ni Lisa. The moment na inaabot sa inyong pera, yung intelligence fund na sila gamitin para sa security ng ating bayan, intelligence fund ni Marcos Bangag, ginagamit sa mga vloggers at meron silang talagang literal na intelligence people na sumusubaybay sa inyo. Bakit ko alam yan? Mayroong isang nagsabi, noon pa yan, nagsabi sa akin, Miss Maharlika, lalabas po ako dito, baka patayin nila ako. Ang ano lang, hindi ko na nga nakikita yung batang yun, yung babaeng yun. Ano ang sabi niya? Miss Maharlika, ang takot ko lang, nakuha nila yung address ko. Kaya hindi na po ako magsasalita sa social media kasi baka ipagurgor nila ako. Yan ang katotohanan. Ang mga trolls na nagbibenta ng inyong dangal kay Lisa Tanas, hindi na kayo makakalabas sa snake pit o sa demonyong impyerno. Kaya dun sa mga re-recruitin, dahil ayaw pa nilang, hindi sila titigil hanggat hindi kayo na-recruit. Pati nga mga DDS, nare-recruit nila eh. Pag-isipan nyo ng milyon-milyong beses kung kayo ay sasanib sa mga demonyong yan. Mahina ba talaga kayo mag-intindi sa kabila ng pinapakita ni Lisa Tanas, yung pinaka-recent, yung sa Cheque, na binagsak niya? My God. You have to move. You have to go to EDSA. Ilang oras na lang. Diyos ko po, puyatan na naman ito. 4:00 ng hapon. Now, sabi ni Inday, sa pababatikos ni Representative Dalipe, hindi ko siya kilala, so wag na, I don't know kung anong sinabi doon. Sabi ni Inday dito sa press con, they can always try na mag-impeachment. They can always gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para hindi lang mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. If I get impeached, that is my end. Tapos. Impeach na si Inday para lalong lumabas ang taong bayan sa mga OFW. Okay? Kung mayroon kayong mga kamag-anak, ang importante huwag niyong pilitin. Ang importante yung pupunta doon, yung pareho ng nararamdaman natin. Mahirap yun pag diniktahan niyo sila.
pwede niyong gisingin yung utak, ipaalala niyo, ito, tingnan mo si Lisa, itong putang inang 'to. I-play niyo lang yung video. I-play niyo yung video ni Bangag Junior na sumisingot siya, nandiyan sa Boljakan, Facebook natin. I-play niyo yung Hi Louie video ni Lisa, mamaya re-share ko ulit. I-play niyo yung sinabi ni Lisa na sama-sama tayong maging milyonaryo. Lahat ng in-expose ko dito, smuggling and everything. I-play niyo lang, I mean, ipakita niyo sa inyong mahal sa buhay, yun yung grounds. Kasi hindi pwede, pumunta ka sa rally. Kasi gusto ko, kasi binigyan kita ng pera, nanay mo ako, anak mo ako, anak kita or whatever. Hindi ganun. I-explain mo why, anak. Bakit kailangan mong sumama sa peaceful movement na ito? Why? Ito, tignan mo itong putang inang butod na ito. Ito yung latest. Bibigyan mo ng reason. Hindi ka basta-basta mag-utos sa kapatid mo dahil sinusuportahan mo, ipinapaaral mo sila, kaya mo nang utusan kung ano yung nais nila. Huwag tayong ganun. Huwag tayong tumulad sa mga bangag na diktador. Okay? Sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay, ano yung reason? May rationale ka dapat. Bakit kailangan mo mag-speak up? Bakit kailangan mong pumunta sa EDSA? Hindi dahil kakain ka lang, may pakain dyan lagi, may paensimada bukas, may patubig. That's so cheap, di ba? Yang mga binibigay natin, yan lamang ay what do you call it? I forgot the term. Yan lamang ay token of appreciation. Dahil nanindigan sila. Lahat naman tayo kumakain, kailangan. At tandaan ninyo, sabi ko nga, may mga nakarating sa akin na doon sa rally. Ate, sabi ganun sa akin, talagang ang mga tao, talagang yung iba, gusto din kumain, talagang yung iba pumipila and everything kasi libre. Sabi ko, if you can accommodate them, na may bigay, kung may extra kang pera, bigyan mo ng pagkain, why? At yung mga pumipila dyan na libre na yan, yung iba, nagdadalawa, tatlo, innate yan sa tao. Whether you are rich, poor, middle class, at kahit anong lahi mo, pag may nakita kang libre, magkakaroon ka ng pipila ako. Depende yun, depende sa tao. Pero pag, minsan ako nga, minsan yung mga flyers na mga, let's say souvenirs, pag sinabing libre, ay pwede ba makahingi? Normal yan, kahit wala yan, hindi yan monopolyo ng Pilipino. Kapag may mga libre, may pipila dito sa LA, ang daming pumipila. Kaya normal yan. Kaya nga, the more na help natin sa ating mga kababayan, the more na napapasaya natin sa kanila. Hindi dahil sila ay bayaran. They're there, support na lang natin yon. Kaso tinitwist nga ni Lisa Tanas, di ba nga, gamit ang mainstream media. Sabi ni Inday Sara, on the OBP budget cut, I have the second highest salary in the government and yet wala akong gagawin kasi wala kaming project. Okay? Ako naman kasi politiko ako. Ibig sabihin, sanay kami, dahil nga, di ba? Kung hindi nila bibigyan ng budget si Inday, at paano niya utilize? Wala nga siyang i-utilize kung walang budget, di ba? Sayang naman yung sweldo niya. Kasi tina-target siya talaga. Ito ang playbook ni Lisa Tanas. Buwisitin kayo ng buwisitin. Ako naman kasi politiko ako. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan. Ibig sabihin, hindi ka na na-stress sa ganyan. Kailangan lamang na tamang tulog at tamang kain. Alam mo nung sinabi ni Inday to, sabi ko, shit, kailangan ko matulog at tamang kain para may energy ako. Alam niyo palang kaya nagising ako, sakit talaga ng ulo ko. Hindi ko nga alam makapag-vlog pa ako. May mga tinapos-tapos lang din ako. Sabi ko, shit, ito pala yung impact ng 2 days straight, 8 hours ako nagbablog. Never ko to ginawa sa buhay ko. But I just want to show you guys, I want to support the people in EDSA. Di ba kagabi nakikita nyo, black na, nawalan. Sabi ni Maui, ate, nawala ka na. Maui, bagsak na bagsak ako. Hindi ko na talaga kinakaya. May couch dito sa tabi ko. Pinapakinggan ko yung mga nagsasalita hanggang sa nakatulog na ako. Diyos ko, hindi na nag-toothbrush. Ito pa rin, yun pa rin yung suot. Pagising ko, tsaka na lang ako CR, alam mo yun, nag-ayos. You know what I mean? We have to sacrifice. Kung nagsakripisyo ako para mabudol tayong lahat kay Bangag, magsasakripisyo muli ako para makalaya ang Pilipino sa adik na presidente. Dahil in the first place, naging parte ako ng pambubudol ni Bangag. I want to redeem myself. Well, 2 months pa lang, actually, tumakas na ako sa kaputahan ni Lisa at ni Bangag. Dahil ulit-ulitin ko po kung gusto ko lang ng pera. Hindi na ako nagbatikos. Inimbita ako ni Satanas sa inauguration, ikaw. Lahat, karamihan dito sa mga gustong sumipsip, di ba? Si Dikit kay Lisa, humahanap pa kayo ng padrino para dumikit. Ako nandoon na ako sa snake pit. Pwede na ako magsabi, ay lang, bigaon alpot patutot, butod.
Basi naman lang puwede mo ako bigyan ng 100 million budget para diri sa akon nga muni-muni, bibigyan ako niyan. Pero I chose not to be part of the mafia. Kung pera lang, hindi na sana ako nagpapakahirap dito magtrabaho. Umuwi na sana ako, 'di ba, lagi ako dun kay Lisa taga-ano, taga-ano, taga-bola kay Lisa. "Ay lam, ang imo nga tiyan boko nami-nami, hindi halatang inapakan ng puso ng ano, ng pison. Baw ang kinis-kinis mo para kang labanos, kahit mukha kang marguso sa arikotoy, arikotot." 'Di ba? My God, kung gusto ko lang ng easy money, baka isa na ako sa lotto winner. Ba't pinili ko po tignan mo ang kapalit ng pagpili ko sa inyo. Hindi ako nagnunumbat dito. Tignan mo ang kapalit. 4 proxy cases ni Lisa, bounty sa ulo, assassins, proxy cases sa Pilipinas. Saan ka pa? Baka 'pag ginawa sa inyo pa lang wala na kayong ganahan mag-vlog. 'Di ba? Matakot na kayo. Pero pinili kong lumaban dahil ayokong magpasindak sa putang inang 'to mga 'to. Kaya sabi ko kahit sa Amerika, kakarayin ko 'yang putang inang butod na 'yan. Kaya tignan mo, nagkaso ba sila na sinasabi ko dito paulit-ulit, Lisa Marcos, kidnapper ka. Kayong dalawa ni Bangag. Teddy Boy Locsin, accomplice ka kasama ng asawa mo. DFA, ISAP, yung mga kinasabwat ni Lisa, mga accomplice kayo ni Lisa Tanas. Kaya nga hinahamon ko kayo, kung hindi totoo, dahil napaka-defamatory ng sinabi ko, kung hindi yan totoo, sa isang first lady butod na Bangag, nagkaso na yan putang ina mga yan. Bakit hindi magkaso yan? Takot na makaray sa Korte ng Amerika. Noong sinabi ko na si Bangag ay authenticated Bangag, pina-authenticate ko dito sa Amerika, tinakot din nila ako. DILG, PNP, NBI, DND, mga palangga, National Defense, lahat ng sandatahang walang lakas ng loob sa Pilipinas, matatakutin si Maharlika July makikipag-ugnayan sa gobyerno ng Amerika. Mga palangga, mga kababayan, hanggang ngayon po walang kasong final sa akin against dun sa dalawang allegation ko kay Lisa Tanas at kay Marcos. Bakit? Ulit-ulitin ko, takot na tumayo dito sa korte o sa witness stand sa Amerika. Anong ibig sabihin yan? Tanga ka ba kung di mo maintindihan yan? Adik si Bangag, kidnapper si Lisa, mafia ang gobyerno nyo. Sabi nga ni Inday, nakakahiya. Hindi. Sabi ni Inday, hindi sila nagpaplano ng maayos kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Yun na nga, sinabi ko kanina, kapag ikaw ay addictus, nagmo-mood swings ka. Nagmo-mood swing, iba amats mo ngayon. Parang gusto ko ngayon orgy. Parang gusto ko ngayon magnakaw ako mag-smuggle ako ng mag-smuggle. Parang gusto ko ngayon uminom ako. Kunyari ako si Lisa, parang gusto ko ngayon bumikaka ako ng bonggang-bongga. Ulitin ko. May isang certain Daza, I don't know kung sinong Daza yon, na nahuli ng kanyang asawa na si Lisa Tanas at itong certain Daza na yon ay nagkakangkangan sila dahil pareho silang bangag. Kaya itong certain Daza na ito, hindi ko lang alam kung buhay pa, diba? Ay magkahiwalay sila ng kanyang jowa, ng kanyang asawang napakaganda kasi dahil bangag yung asawa niya, nahuli niya caught in the act na nagtsutsuk-tsakan si Lisa Tanas according to my Juting Jahas. Lisa, dali, magkaso ka, putang ina ka. Kumasok ka, yan, no? Dali, kumatapang ang hayop ka. Nagtatago ka sa mga proxy mo. Hayop na to. Sabi niya, hindi, ayan, advice ko dito sa mga tao na ito, umupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Oo nga, di ba si Bangag? During nakasagsagan ng bagyo, nag-briefing ang hiyo di puta niya. O sir, ano gagawin natin? Sabi ni Romelia,
Sir, ito pala, ito yung mga casualties, ito yung problema. Ano sabi ni Bangag? Ano gagawin natin? Adik ang putang ina. Ito again, ang impact ng pulboronic. Hindi nakakapag-isip ng tama pag adik ang isang tao. Tamang hinala, tamang panggurgor, lahat. Alam nyo yan. Na may mga pamilyang nalulong sa droga. Kaya unstable ang bayan natin. Dahil pulboronic ang namumuno sa inyo. Anton Lagdameo, Addictos Benedictos. Unang pasabog yan ni Cathy Binag. Din sinundan, kinonfirm ni Pangulong Duterte. Bakit walang kaso si Cathy Binag? Bakit? Takot silang makaray sa witness stand. Dahil kung gawa-gawa lang yan ni Cathy o ni Pangulong Duterte, kung ikaw ay ako, sasabihan ng nandyan sa Pilipinas, na ako ay ganito, ganyan, kidnapper, putang ina, kakasuhan talaga kita. Ilabas mo kung sinong kinidnap ko. Kung sino sa magkakaso, sabihin sa akin, kaso, kunyari magkakaso, which is hindi siya. Sabi doon, kidnapper ka daw. Ilalabas ko yung video. Ilalabas ko yung mga ebidensya na pinresent ni distress mother. Hihilain ko si distress mother sa korte para siya mag-testify. Right? Yun, mga kababayan. Kaya takot, kaya tingnan mo si Cathy nandyan. Malaya si Cathy na nagsasalita. Takot sila dyan dahil tagot sila sa USB. Doon sa mga nag-ano-ano kay Cathy, USB na yan na binubuisit niya yung tao. Protection niya yon. Naka-ready yon sa kanyang pagkaso, pag kinasuhan siya. Kaya huwag yun ang kulitin yan. Ang kulitin natin, hindi na natin kulitin, ang hintayin natin, yung billboard, rolling billboard, na ilalabas din sa EDSA, baka ma-miss nyo, o malaking billboard, sa video na pinresent mismo, na binigay mismo ni Lisa Tanas kay Inday Sara. Hindi magsasalta si Sara Duterte nang walang ebidensya yan. Yan ang pakaabangan nyo. Kaya itong EDSA shrine na ito, we have to sustain that. Every day, syempre hindi naman kayo forever dyan na 24 hours makapag-stay kayo. Papalit-palit ng tao. Ang importante, nag-speak up kayo. At itong mga palangga ko, we are willing to support you. Water, food, and everything. Just speak up. Hindi ito bayad sa inyo. This is a token of appreciation because you stand for your country. You stand for what is right. At ayaw nyo na ng adik na presidente. Ano sabi ni Inday? Nakakaya sa buong mundo ng Philippine National Police natin, who, by the way, has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakaya na mayroon tayong pulis na hindi nila alam ang threat sa Vice President. Nakakahiya rin. Nakakaya iyan. Huwag sila nagsasalita ng ganyan. Nagpapakita iyan ng mga incompetence sa Philippine National Police. Exact. Well, Inday, palangga, Day. I wish I can meet Inday one day. Never ko pa siya na-meet. Okay? Nung umuwi ako dyan, meron akong dapat na bigay kay Inday ng M&M, yung gano'n, di ba? Yung kulay green. Tapos si Lisa Taras, binigyan ko yan ng malaki dyan. Gumasos ako niyan. Yung M&M na yun na pinabigay ko doon, 1,000 mahigit US dollars yun eh. Kasi may mga heart na pinabigay ko sa mga loyalista. I spend my own money because I love what I am doing during that time sa pagsuporta ng mga bangag. So ayos makita ko si Inday, papagawa ako ng M&M na green chocolate ulit. You'll never know. Hindi natin alam kung anong mga mangyayari. But anyway, totoo. Ay, no. Dahil hindi nakakaya daw sa buong mundo na hindi alam ng mga polis. No. Alam ng mga polis. May intelligence sila. Pero dahil Vice President Inday Sara, alam ng taong bayan na itong mga polis na ito ay utusan ni Lisa para gipitin ka. Yan ang totoo. Lahat po na pinag-uusapan natin dito, ang mastermind dito ay si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Well, si Bangag pumapayag lang dahil nga sinusubuan na yan ni Lisa ng pulburon. Lumamon ka ng pulburon. Ngak-ngakin mo to, isinghotin mo to. Ako na bahala dito. Sinabi mismo yan na sa interview ni Bangag kay Aster Amoyo na si Lisa ay magaling umarte. Maglandi pa nga. The word is landi. Nilalandi ni Lisa. Balikan yung interview na yun para lang makalibre ng upuan, makalibre ng drinks. Ganun ka-cheap si Lisa.
Maliban pa sa cheap yung pagmumukha niya, na parang Marguso na arikutoy na kuritot. 'Di ba? Marguso na arikutot na sa Ilonggo, 'di ba? Kapag yung parang, ano ba sa Tagalog yung arikutot? O yung gipos na baboy na hindi lumalaki, yung arikotot basta o kordoroy ang itsura ni kordoroy. Bahala na kayo diyan. Okay? Nakakaya. Sabi ni Inday, bakit nagtatago ang presidente sa likod ni Secretary Laurel? Hindi dapat si Secretary Laurel ang sumagot tungkol sa pangako na 20 pesos na rice. Exactly. Sinabi nga yan, Attorney Vic, na sinabi niya kay Bangag Jr. na yung pangako mong 20 pesos na bigas, hindi yan doable base sa mga negosyante. Pero ipinilit pa rin ng writer ni Bangag na ipangako ang 20 pesos na kilo ng bigas. Kasi para budulin kayo, para iboto niyo siya. Sabi ni Day, on supporting candidates, I am enjoying that I am free and I don't have answer to a political party. I don't have to toe the line of a political party, but I told the PDP that I can help you strategize. There was no talks of campaigning. Sa totoo nakakapagod. Nakakapagod yung mga campaign kahit hindi ako politiko. Napagod ako dyan. Pero mas nakakapagod ngayon. 8 hours tayo nag-live ka in the past 2 days. Sabi ni Inday, makakapagpahinga na ako sa kampanya. Makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. It's so heartwarming kung yung mga magulang mo sinasabing kaya mo yan. Yan, di ba sabi ni Pangulong Duterte, Inday, kaya ni Inday yan. Lunukin mo sila dahil ng buo. Hindi na ako mag-i-endorse dahil noong last endorsement ko, ano ang nangyari? Ang sinabi sa akin ng mga tao, nabudol sila. Inday Sara, nabudol kami. Dahil sa iyo, saan man ako pumunta, ayun ang sinasabi. Oh, by the way, meron pala akong bagong kanta sa inyo. Okay, nabudol. Okay, wait a minute. Thank you Palangga. Ipa-play natin ngayon. At baka pwede niyong kantahin to sa... ito na, ang nabudol. Okay? Ito. Nabudol. Ito na, nabudol. Right. Tignan natin Nabudol. Galing ito kay niregalo sa atin ni Jos Abinoz. Okay? Ready na ba kayo sa nabudol? Ito na. Okay. Nabudol. Bago to Hindi pa to naririnig. Hindi pa to naririnig ng taong bayan, mga Palangga. Bear with me. Alright. Kakanta tayo ng sabay-sabay. Okay. Okay. Nabudol music. Okay, good. Okay. Here we go. Ba't wala? Okay, mga Palangga. Dahil nag-ano pa siya, nagda-download pa siya. Habang nagda-download pa, nakuha pala salamatan natin Palangga, si Elizabeth Channel, Rowena Jimenez, or yung Gold. Oy, Palangga, kasama natin yan dun sa loob sa ating pagtitipo noon kahapon. Apple, thank you Palangga. Janet Sat, stand up and support BP Sara, masabi ni Orium Gold, taga dito yan sa LA. Hazel Corpus, thank you. Tinkerbell, Kampong Chicken, Lorvi, Laviera, Elming, Ilongga Gid, si Palangga. Masaya ka, Tinkerbell, Crystal Gem. Here we go. Nako, mukhang ano tayo. Nagda-download siya, but kaya 48 years bago ma-download. Okay. Alright. Action. Gusto nyo acapella na lang? Acapella na lang, ano? Acapella natin. Tignan natin. Okay. Here we go. Acapella. Ito na. Uy, nawala. Ay, nako. Bakit tayo mag-download Palangga? Okay, acapella na lang. Here we go. Nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong sintonado. Teka lang.
Teka, hanap tayo. Ayan. Nabudol. Teka nga, ano ko, na-download ko muna. Ito na. Here we go. Ayan na. Flood control project ang natapos Ayan. na at marami pang iba. Kanta kayo. Ang ginagawa sa buong bansa. Okay. Nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino sa nais, sa wika, na tayong lahat. Natin sa buong mundo, nabudol. Ayan, nabudol ang Pilipino. Nag-download eh. Pero play ko na lang to, di ba? Maganda ba yan? Ayan. Nabudol ang Pilipino. Ang mga adik. Nabudol ang Pilipino. Mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kaban ng bayan ay masama yan sa kaunlaran. Sigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nawag boto mga kandidato na nabudol sa Pilipino. Lina natin ang isang Pangulo Pilipino. Yung last, nagsisingot si Kuting. Ang galing ng gumawa nito. Thank you, Palangga. Oh my God. Gusto niyo yung kanta? Anyway, that's the Budol parody. Alright? So yun mga kababayan. Kantahin natin yon sa ating sa EDSA Shrine. Wala, ano na pala tayo. Gusto natin pala salamatan si mga taga GFF, si Ma'am Bilma Aromungan, si Don Skiloron, si Crystal Gem, si Tinkerbell, masaya. Ayan. Thank you sa inyo lahat, Palangga. Babalik ako, si Apple Imay, Janet. Thank you. Thank you, Sat Israel.